Ang kapatid kong si Derek ay nagpakasal sa isang makabagong, independenteng babae. Araw-araw sa bahay, ipinipilit niya ang patakaran na hati-hati sa lahat. Pati sina Mama at Derek, kailangang maghati sa gasto sa pagkain. Hati rin ang mga bayarin sa kuryente at iba pang utilities. Noong kaarawan niya ng taong iyon, nang bilhan siya ni Dad ng birthday cake, iginiit niyang bayaran siya pabalik. Kaya dahil ganoon pala ang sistema, ako, ang palamunin na umaasa sa pamilya, kailangan ko ring suportahan ang patakaran na hati-hati sa lahat. Kung hindi, magmumukha akong hindi nababagay, di ba? Kaya lumingon ako at agad na pinahinto ang lahat ng supplementary card sa bahay, pati ang unlimited card na hawak ni Vanessa. Maingat na tumingin si Nathan. Dahil lahat tayo ay nakatira sa iisang bubong, susundin natin ang mga patakaran. Nagkwenta ako. Ang upa, utilities, at pagkain ngayong buwan ay umabot sa 15,000 dolyar. Transfer o cash? 15,000 dolyar? Halos hindi nga ako nakatapak sa kusina. May gintong dumadaloy ba sa mga tubo o ano? Huwag mo akong pagtripan. Maghapon kang nasa bahay. Hindi ba ikaw ang gumagamit ng kuryente? Hindi ba ikaw ang gumagamit ng internet? Bilang isang makabagong independenteng babae, ni isang sentimo ay hindi ako kumukuha sa iba. Pero hindi ko rin hahayaang may umasa sa akin ng libre. Pati berdeng sibuyas, luya at bawang paghahasyan sa gitna. Vanessa, bakit hindi mo naisipang makihati sa gasto sa akin noong bumili ka ng Dison Hairdrayer? Tama. Nathan, tama si Vanessa. Kahit magkakapatid, dapat malinaw ang hatian ng gastos. Araw-araw nagtatrabaho sa labas ang kapatid mo sa init at hangin, sinusuportahan ang pamilyang ito gamit ang sarili niyang 2 kamay. At ikaw? Nakatambay ka lang sa kwarto mo buong araw, naglalaro, kumakain at umiinom ng libre. Ano bang masama sa pagbabayad ng kaunting gastos sa pamumuhay? Derek, sa tingin mo ba dapat bayaran ko rin ang 15,000 dolyar na ito? Bueno, gusto lang naman ni Vanessa ang pinakamabuti para sa pamilyang ito. Sige na, gawin mo na lang para sa kapakanan ng kapatid mo. Pamilya tayo. Huwag nang pagtuunan ng pansin ang maliliit na bagay. Narinig mo iyon? Nagsalita na ang kapatid mo. Tigilan mo na ang pagiging palamunin sa bahay buong araw. Hindi ako sumusuporta sa mga walang silbi. Tama si Vanessa. Kahit magkakapatid, dapat malinaw ang hatian ng gastos. CJ, hatiin na natin ang lahat kung ganoon ka-independent ang lahat. Walang kahit isang sentimo mula sa iba. Tama na ang usapan. I-transfer mo ang pera ngayon. Dahil ganoon pala, simula ngayon, walang gagalaw sa pera sa supplementary cards na nasa pangalan ko. Naku, hahaha, nakakatawa naman iyan. Ikaw, free as a card? Wala ka nga talagang trabaho. Iyong maliit mong allowance card na may ilang daang dolyar. Sino sa tingin mong tinatakot mo? Akala mo talaga isa ka ng malaking boss? Nathan, lumakas na talaga ang loob mo, ano? Nangangahas ka talagang sagutin si Vanessa. Binibigyan ka lang ng kapatid mo ng kaunting allowance bawat buwan at akala mo sa iyo na talaga iyon. Humingi ka ng tawad kay Vanessa ngayon din. Sige na, sige na. Tigilan na ninyo ang pag-aaway, Vanessa. Hindi ba naplano ka ng spa day kasama sina Mrs. Carter at ang iba pa? Malapit na ang oras. Dapat umalis ka na. Saan ako pupunta? Hindi tayo matatapos hanggat hindi malinaw ang lahat ng gastos. Walang makakapagpayapa sa araw na ito. Malinaw na ang lahat ng gastos. Simula ngayon, gagastusin mo ang pera mo at gagastusin ko ang pera ko. Huwag mong hayaang tamaan ka ng pinto paglabas mo. Nathan, may tapang ka na talaga. Hintayin mo lang. Derek, ngayon ay kukuha ako ng VIP annual membership na nagkakahalaga ng 68,000 dolyar para walang makapagsabing pera ng pamilya ang ginagastos ko. Umupo ako sa leather sofa at iniabot ang ilang ID sa bank manager. Mr. Liu, ito ang unlimited supplementary card na ipinapagawa mo para sa miyembro ng pamilya mo. Direktang sisingilin ang mga bayarin sa primary card mo. Mabuti. Huwag mong sabihin sa kapatid ko na sa akin ang card na ito. Sabihin mo lang na ibinigay ito ng bangko sa kanya ng libre. May pride siya. Kung malaman niyang card ko ito, baka mahiya siyang gamitin niya ito. Nakaupo si Vanessa sa malambot na velvet sofa, naka-cross ang mga binti, habang may ilang mayayamang babae na humihigop ng afternoon tea sa tabi niya. Sadyang nilakasan niya ang boses niya at inilabas ang isang black card mula sa bag niya. Miss Lin, kinukumpirma mong ang VIP annual membership na nagkakahalaga ng 68,000 dolyar ang kukunin mo, tama? Tama, singilin mo. Kailangang alagaan ng isang babae ang sarili niya.
Hindi ako tulad ng ibang tao na kailangan pang magpagastos sa lalaki kahit para sa isang tasa ng kape. Palagi akong financially independent. Singilin mo ang card. Buksan ang membership na 68,000. Ngayon din. Ngumiti ang staff at isinwipe ang black card sa makina. Naglabas ng matinis na beep ang makina. Kumikislap sa screen ang malalaking pulang letra. Hindi nagtagumpay ang transaksyon. Na-freeze ang supplementary card na ito. Miss Venus, ayon sa system, na-freeze ang card na ito ng primary card holder. Na-freeze. Impossible. Ito ang unlimited black card. Siguradong sira ang lintik mong makina. Iswipe mo elite. Naku. Vanessa, hindi ba sinabi mo lang na ang isang makabagong independenteng babae ang humahawak sa sarili niyang pera at hindi kailanman gumagastos ng pera ng lalaki? Ano na ang nangyari? Mukhang nagalit ang primary card holder at ni-freeze ang card mo. Mrs. Carter, mali ang pagkakaintindi mo. Pinilit lang ako ng asawa ko na kunin ang card na ito. Hindi ko nga ito ginagamit sa totoo lang. Baka nagkamali lang ang accounting department ng kumpanya niya sa account. Tatawag ako at titingnan ko ngayon din. Swerte ng makina ninyo ngayon. Ay, naalala ko lang na may company event akong pupuntahan. Itago mo muna ang card. Babalik ako sa ibang araw. Derek, lumakas na talaga ang loob mo, ano? May yabang ka na ngayon, ano? Honey, ano nang nangyari? Hindi ba nasa spa ka? Sino ang nagpagalit sa iyo ng ganito? Sino raw ang pinagalitan ko? Sino ang nagpagalit sa akin? Sino pa ba kundi ikaw? Ano bang karapatan mong i-freeze ang card ko? May kabit ka ba roon at ipinapadala mo sa kanya ang lahat ng pera natin? I-freeze ang card mo. Wala akong ni-freeze. Buong araw akong nasa bahay. Hindi ako pumunta kahit saan. Honey, bitawan mo ako. Diyos ko, Vanessa. Ano bang ginagawa mo? Umuwi ka tapos mag-inarte ka agad? Araw-araw nagsisikap ng husto si Derek. At sinasaktan mo siya. Nagsisikap ng husto. Kung ganoon siya kasipag, bakit ang kuripot niya? Ayaw man lang niya akong gumamit ng beauty membership na nagkakahalaga ng $68,000. Mom, tanungin mo ang paborito mong anak kung bakit niya ni-freeze ang black card sa wallet ko. Sa harap ni na Mrs. Carter at ng lahat ngayon. Napahiya ako ng husto. Iyong card? Hindi naman talaga iyon, honey, baka nag-a-update talaga ang system ng bangko. Pwede bang tigilan na natin ito? Teka. Nag-a-update ang system. Noong isinwipe ko ang card kanina, malinaw na sinabi ng makina na freeze ng primary card holder. Derek, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon, kung hindi, tapos na ang pagsasamang ito. Walang sariling pera, pero nagmamarunong pa ring magmayaman. Huwag ka nang mag-abala pang tanungin siya. Ako ang nag-freeze ng card. Ha 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 ha. Ikaw? Nathan? Sobra ka na bang maglaro ng games kaya naghahalusinate ka na? Sinabi kong lubos kong sinusuportahan ang patakaran mong hati-hati sa lahat. Dahil lahat ng bagay sa bahay na ito ay pinaghahatyan, natural lang na wala ka ng karapatang gamitin ang supplementary card ko. Card mo. Nathan, hindi ka nga marunong magsinungaling ng kapanipaniwala. Maghapon kang nasa bahay na naglalaro at hindi mo man lang kayang bayaran ang $15,000 na gasto sa pamumuhay. Kumakain ka gamit ang pera ng pamilyang ito, umiinom ka gamit ang pera ng pamilyang ito, at wala kang kinikitang kahit isang sentimo. Wala kang pera, tapos sinasabi mong sa iyo ang unlimited black card na iyon. Nathan, nababaliw ka na ba? Nasunog na ba ang utak mo sa kakalaro? Galit na si Vanessa, lalo mo lang pinapalala. Malinaw na galing iyon sa kung sinong malaking boss na ipinakiusap ng kapatid mo. Ano naman ang kinalaman niyan sa iyo? Bumalik ka na ngayon sa kwarto mo. Mom, wag mo na siyang pansinin. Ayaw lang niyang bayaran ang gastos niya sa pamumuhay, kaya nag-iinarte siya ng ganito. Nathan, makinig ka sa akin. Ngayon, ibigay mo ang $15,000 na iyon, o umalis ka sa bahay na ito ngayon din, nag-freeze ka ng card para takutin ako. Akala mo ba may karapatan kang kontrolin ang pera ng pamilyang ito? Kung may karapatan ako o wala, hindi ikaw ang magdedesisyon. Tingnan mong mabuti kung kaninong pangalan nakalagay ang primary account. Matamang nakatitig si Vanessa sa screen ng telepono. Nakasulat doon, primary card holder Nathan Liu. Biglang namutla ang mukha niya. Agad siyang natauhan at itinabig ang kamay ko. Bumagsak ng malakas ang telepono sa una ng sofa. Akala mo maluloko mo ako gamit ang peke mong screenshot. Nathan, para lang makaiwas sa pagbabayad ng gastos sa pamumuhay, talagang pinag-isipan mo pa ng husto. Peking bank interface pa talaga ang ginawa mo.
Ha! Ang galing mong lokohin ang sarili mo. Peke man o hindi, bakit hindi mo subukang bumili ng kape gamit ang card na iyan at tingnan natin? Wala nang kailangang sabihin dito. Tigilan mo ang panlolokong iyan sa akin. Kahit talagang sa iyo ang basurang card na iyan, magkano naman ang posibleng laman yan? Unlimited daw, sus. Kung talagang may pera ka, nakatira ka pa rin ba sa basurang bahay na ito at umaasa kina mom at dad? Vanessa, tama na. Iyong card. Talaga namang. Tumahimik ka. Saan kukuha ng pera ang isang palamunin na gaya niya? Sige nga, Nathan. Dahil ipinipilit mong magpanggap na mayaman, sundin natin hanggang dulo ang patakaran na hati-hati sa lahat ngayon. Walang sasamantala kaninuman. Akin ang kalahati ng refrigerator na ito. Iyo ang kalahati na iyon. Ako ang bumili ng hanay na ito ng mga itlog. Huwag mong gagalawin. Kalahati na lang ang laman ng bote ng gatas na ito. Sisingilin natin bawat mililitro. Nako, Vanessa, susulatan mo na ng todo ang pinto ng refrigerator na iyan. Kagabi lang binili ng kapatid mo ang mga itlog na iyan. Pamilya tayo. Bakit kailangan pang maging ganoon kaeksakto sa paghahati? Mom, huwag kang makialam dito. Aayusin natin ang lahat ng gastos ngayon. 80 yuan ang halaga ng mga seresa na ito nang bilhin ko kahapon. Hindi ba 3 ang palihim mong kinain kagabi? 5 yuan bawat isa. I-transfer mo sa akin ang 15 yuan. Walang kahit 1 sentimong kulang. 3 seresa, 15 yuan. Talagang mahilig si Vanessa sa maliliit na detalye. Gusto mong magbilangan tayo ng gastos. Wala kang ideya kung ano ang ibig sabihin ng lubos na malamangan. Sige, dahil gusto ni Vanessa na ayusin ang lahat ng gastos, magsimula tayo sa pinakasimula. Walang kahit 1 sentimong maiiwan. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Tigilan mo ang pag-inarte. Akala mo ba maililitaw na pera kapag tinapik-tapik mo ang basurang computer na iyan? Ano man ang kakarampot na listahan ng gastos na ginagawa mo, tingnan natin kung ano ang mailalabas mo. Tingnan na lang natin. Noong kaarawan mo noong nakaraang taon, ang Chanel bag na nagkakahalaga ng 25,000 dolyar ay siningil sa supplementary card na nagtatapos sa 8888, tama. Regalo iyon sa kaarawan mo mula kay Derek. Ano naman ang pakialam mo roon? Ang pagkakataon naman. Lahat ng singil sa card na iyon ay otomatikong binayaran mula sa primary account ko. Ano? Nagsasalita ka ng kalokohan. At iyong Dyson hair dryer sa dresser mo, 3,200 dolyar. Ang 2 premium spa session mo bawat buwan, 2,800 dolyar bawat isa. Pati iyong Starbucks delivery na ino-order mo tuwing hapon sa opisina. Lahat ng iyon ay dumaan sa card ko. Sa loob ng 3 taon, umabot ito sa 146,500 yuan. Nathan, tama na ang pagbibilang. Nakikiusap ako sa iyo. Pamilya tayo. Mainitin lang ang ulo ni Vanessa. Iyon lang. Derek, kahit magkakapatid, dapat malinaw ang hatsyan ng gastos. Si Vanessa mismo ang nagmungkahi ng patakarang ito. Bilang bayaw niya, kailangan ko itong suportahan ng walang kondisyon. Peke ang lahat ng ito. Hindi ko ito tinatanggap. Dahil hati-hati tayo sa lahat, ayusin muna natin ang diferensyang 128,000 sa loob ng 3 taon. Mahigpit na hawak ni Vanessa ang makapal na salansa ng billing statements. Marahas na nanginginig ang kamay niya sa ere. Biglang namutla ang mukha niya. Bigla niyang ibinaling ang ulo at matamang tinitigan si Derek. Punong-puno ng pagkataranta ang mga mata niya. Derek, ano? Ano ba ang nangyayari rito? Bakit nasa bawat isa sa mga bill na ito ang pangalan niya? Magsalita ka. Nathan, nakikiusap ako sa iyo. Hindi naman alam ni Vanessa ang ginagawa niya. Huwag kang bumaba sa level niya. Babayaran ko sa iyo ng paunti-unti ang 128,000. Pakiusap, i-unfreeze mo muna ang card. Nakikiusap ako sa iyo. Gamit ang ano mo ako babayaran? Iyong kaawa-awa mong fixed salary. O ay cash out ko ang sarili kong supplementary card para mabayaran mo ako. Derek, bakit ka lumuluhod sa kanya? Ikaw ang nakatatanda niyang kapatid. Ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Ano bang karapatan mong makiusap sa isang walang silbing palamunin na gaya niya? Tumahimik ka. Napakalaki ng ginagastos mo bawat buwan at akala mo pera ko ang ginagastos mo. 3 taon at ngayon lang sa wakas nangahas kang magsabi ng totoo. Nagmamadaling lumabas si Mom mula sa kusina habang may hawak na basahan, itinulak ako sa tabi at nag-aalalang itinayo si Derek mula sa sahig. Nathan, nababaliw ka na ba? Sarili mong kapatid iyan.
Talaga bang pinagluhod mo ang sarili mong kapatid? Wala ka na bang konsensya? Mom, malinaw na nakasulat sa mga bill. Si Vanessa ang nagpilit na hati-hati ang lahat. Binibilang ko lang ng eksakto kung magkano ang ginastos niya sa pera ko sa loob ng 3 taon. Binibilang ang ano? Ano bang kailangan pang bilangin? Pamilya tayo. Bakit kailangan pang maging ganoon ka-eksakto sa mga gastos? Araw-araw nagsisikap ng husto ang kapatid mo sa labas at ikaw nakaupo lang sa bahay. Ano bang masama sa pagtulong sa kanya ng kaunti? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo winawasak ang pamilyang ito? Ako, tutulong sa kanya. Lahat ng gastusin sa bahay na ito sa loob ng 3 taon ay galing sa bulsa ko at ngayon ako pa ang sumisira sa pamilyang ito. Tama si Mom. Sadyang sinuwerte ka lang, iyon lang. Nakakuha ka ng kung anong high limit card. Ha? Sino ba ang nakakaalam kung malinis ang pera mo? Nathan, tandaan mo ito. Nasa pangalan ni Derek ang titulo ng bahay na ito. Dahil mahilig kang magbilang ng bawat maliit na bagay, wala nang lugar para sa iyo sa pamilyang ito. Lumayas ka ngayon din. Honey, tama na. Ang bahay na ito. Tumahimik ka. Itatapon ko sa bahay na ito ang walang pusong nilalang na ito ngayon din. Nathan, kunin mo ang mga walang kwenta mong bill at umalis ka sa bahay ko ngayon din. Huwag ka nang muling tumapak dito. Tahimik kong pinapanood ang pag-iinarte ni Vanessa sa harap ko, tinitingnan ang mukha ni Mom na lantad ang pagkiling, at sa huli ay napako ang tingin ko kay Derek na nakasalampak sa sahig. Ito pala ang pamilyang pinoprotektahan ko sa loob ng 3 taon. Kawawa naman. CJ. Dahil nagsalita na si Vanessa, aalis ako. Ikaw, aalis ka talaga? Saan ka pupunta? Nako, Mom, huwag mo siyang alalahanin. Hayaan mo siyang umalis. Tingnan natin kung kaya niyang iwan ang pamilyang ito at magutom sa kalsada. Huwag kang babalik na gumagapang at nakikiusap sa amin. Kinuha ko ang telepono ko. Moving company, pumunta kayo ngayon. I-empake ninyo ang buong kwarto. Itinulak ng mga mover ang pinto at mabilis na pumasok. Sumandal si Vanessa sa hamba ng pinto ng kwarto, nakakross ang mga braso, habang may pagmamalaking pinapanood akong naglalagay ng mga damit sa mga karton. Wow, ang bilis mong lumipat, ano? Mga mover, mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo. Huwag kayong kumuha ng anumang mahahalagang gamit mula sa bahay na ito. Walang pera ang lalaking ito. Kapag may nasira kayo, hindi niya kayang bayaran. Pakiusap, mag-ingat ng husto sa drawing tablet at computer tower na ito. May mahahalagang datos ng mga komisyon ng kliyente rito, at iyong mga collectible figure sa glass cabinet, balutin ninyo ang bawat isa ng 3 patong ng shock-absorbing foam. Napakabata ng isip. 30 taong gulang na lalaki, pinagkakaabalahan pa rin ang mga sirang computer at murang plastik na manika. Nathan, wala kang silbi kundi sayangin ang buhay mo sa mga laruan. Magkano ba ang posibleng halaga ng lahat ng basurang iyan kapag pinagsama? At tinatrato mo pa na parang kayamanan. Nakakaawa talaga. It's said, tama ka, wala ang halaga. Ilang daang libo lang naman ang halaga. Ilang daang libo? Nabaliw ka na ba dahil wala kang pera? Nangangarap ka na ba ng gising? Ha? Ang tumpok ng plastik na iyan, ilang daang libo ang halaga? Kung talagang ganoon karami ang pera mo, iiwasan mo pa rin ba ang 15,000 gastos sa pamumuhay? Hindi ka man lang nag-iisip bago magyabang. Tama, Derek. Tingnan mo ang kapatid mo. Puro kasinungalingan. Ilabas na ninyo siya. Nakakasakit sa mata. Mom, baka pwedeng kaunti lang ang sabihin mo. Nakakatakot ang kamangmangan. Hindi man lang nila alam kung ano ang hitsura ng top fire equipment. Mga mover, ay empake ninyo lahat, diretso sa baba. Isa-isang inilalabas ng mga mover ang mga kahon. Tumingin si Vanessa sa ngayon ay bakanting kwarto. Bahagyang sumilay ang halos hindi mapansing pagkataranta sa mga mata niya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa sulok ng balkonahe. Hello, Mrs. Carter. Tama, tama. Afternoon tea bukas sa Peninsula Hotel. Kasama ako. Ay, paano ko naman iyon, Mami Miss? Maghahati tayo sa bill, syempre. Ayaw kong samantalahin ang iba, alam mo naman iyon. Tayo, mga makabagong independenteng babae, dapat kayang tumayo sa sarili nating mga paa. 50,000 lang ang naaprobahan. Grabe ang interes. Bahala na, sapat na muna ito para sa emergency. Babayaran ko kapag natanggap na ni Derek ang sahod niya. Talagang hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng socialite circle. Para lang sa yabang, nangahas pa siyang kumuha ng online loan na mataas ang interes. Ikaw mismo ang naghukay ng hukay na ito para sa sarili mo.
Isinukbit ko ang bag sa balikat ko at hinila pataas ang hawakan ng maleta. Gumawa ng mapurol na kalansing ang mga gulong nito sa sahig. Nang marinig ang ingay, mabilis na itinago ni Vanessa sa balkonahe ang telepono niya at nagpalit ng mapagmataas na ekspresyon. Lumapit siya. Umalis ka na, iwan mo ang mga susi. Hindi ka na kailanman tatawid sa pintuang ito. Tama. Kapag naranasan mong mahirapan sa labas, saka mo malalaman kung gaano kaginhawa ang buhay mo rito. Huwag kang babalik na umiiyak sa kapatid mo para tanggapin ka ulit. Hindi kami sumusuporta sa mga walang silbi. Nathan, alagaan mo ang sarili mo roon. Kung talagang lumala ang sitwasyon, si Derek na nagpapakabait talaga ang pinakakinaiinisan ko. Paano mo nagawang kausapin ng ganoon ang kapatid mo, wala kang pusong nilalang? Lumayas ka, ngayon din. Muntik ko nang makalimutan, iyong bayad sa mortgage na 12,000 sa susunod na buwan, tandaan ninyong kayo mismo ang magbayad. Isang malakas na dagundong ang umalinggaw sa likuran ko. Malakas na sumara sa harap ko ang bakal na security door. Bahagyang sumisingaw sa siwang ng pinto ang matinis na tawa ni Vanessa. Hinila ko pataas ang hawakan ng maleta at humarap sa elevator, tuluyan ng iniiwan ang nakalalasong tahanang iyon. 3 taon, at sa wakas, hindi ko na kailangang magtimpi pa. Sa harap ng maluwag at maliwanag na floor-to-ceiling window, maingat kong inilabas ang mamahalin kong drawing tablet at maayos na inilagay sa malapad na solid wood desk. Pinindot ng mga daliri ko ang power button. Agad na umilaw ang screen, tinatamaan ng liwanag ang mukha kong lubos ng panatag. Ganito pala ang pakiramdam ng totoong buhay. May bagong order. Master Lu, Star Character Illustration. Rush order, $200,000 para sa full buyout. Tatanggapin ko. Ay deposito sa dati ng account. Itinapon nila ako palabas ng bahay. Kung wala ang pera ko, tingnan natin kung ilang araw tatagal ang mga kaawa-awa ninyong sahod. Komportabling nakahilata si Vanessa sa sofa, habang may maitim na seaweed mood mask na nakapalitada sa mukha niya. Nakakross ang mga binti niya, lubos na kampante, habang iniikot niya ang makinis na beauty device sa mga pisngi niya. Nakaupo si Mom sa tabi niya, kumakain ng sunflower seeds. Mom, tingnan mo kung gaano kaluwag ang sala ngayon. Mas komportable na tayo ngayon. Matagal na sana nating pinalayas ang palamuning si Nathan. Nasayang lang ang lahat ng taon na pinakain natin siya ng walang kapalit. Bukas, magpapatawag ako ng tao para ayusin ang bakanting kwarto, magpagawa ng buong pader ng mga kabinet, at gawing sarili kong walk-in closet. Tama. Vanessa, talagang marunong kang mag-enjoy sa buhay. Maghapon lang nakaupo si Nathan sa bahay na ito, at sa totoo lang, malas lang na makita siya. Ngayong wala na siya, parang gumanda na rin ang feng shui ng buong bahay. Noong umalis siya, nagyabang pa siyang kami raw ang kailangang magbayad ng mortgage. Nakakatawa talaga. Nasa pangalan ni Derek ang bahay na ito. Laging galing sa housing fund ni Derek ang bayad sa mortgage. Ano naman ang pakialam nito sa isang walang trabahong palamunin? Masyado lang siyang mataas ang tingin sa sarili. Masyado lang siyang matigas ang ulo para amining talo siya. Kapag hindi na niya matiis ang gutom doon, babalik siyang gumagapang at magmamakaawa sa atin, tandaan mo ang sinabi ko. Kapag nangyari iyon, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Ayoko nga niyan. Isa akong makabagong independenteng babae. Wala akong respeto sa mga palamuning umaasa sa pamilya. Ay, natutuyo na ang mask ko. Maghugas na ako ng mukha. Ha? Ano nang nangyayari? Bakit biglang nawalan ng kuryente? Aray, ang likod ko. Derek, nasaan ka? Baka nag-trip ang breaker o ano? Hindi nag-trip ang breaker. Tiningnan ko lang ngayon. Ayos naman. Hindi nag-trip. Kung ganoon, bakit walang kuryente? Nakalimutan mo na naman bang bayaran ang kuryente? Hindi pa nga tapos mag-charge ang beauty device kong $1,000. Bilisan mong bayaran gamit ang telepono mo. Akala ko automatic na binabayaran ng property management ang kuryente. Kahit naka-autopay, kailangan pa rin ang nakalink na card. Ano bang hinihintay mo? Napakadilim dito. Sinusubukan mo ba akong suffocate? Bakit naging ganoon kataas ang bill? May mina ba tayong pinapatakbo o ano? Derek, bayaran mo ito ngayon din. Ibalik mo muna ang kuryente. Namamatay na ako sa init. Wala nang pera sa account ko. Napunta na ang sahod ko ngayong buwan sa minimum payment ng credit card niya, 2 araw na ang nakalipas. Wala akong kahit 1 sentimo ngayon. Wala ka ng pera? Paano naman ang salary account mo? Hindi ba lagi mong sinasabing may ipon ka roon? Derek, bingi ka ba? Bayaran mo ang kuryente ngayon.
Mahigpit na hawak ni Derek ang telepono niya habang kinakabahang nautal. Wala nang pera. Wala nang kahit isang sentimo sa account ko. Hindi ko kayang bayaran ang bill. Hindi naman ako ang dating nagbabayad ng mga bill na ito. Ang mga utility ay dating nakalink sa card ni Nathan. Lahat ay naka-autopay. Ang malabong liwanag ng screen ng telepono niya ay tumatama sa maputla niyang mukha. Nagbibiro ka ba sa akin? Maghapon siyang nakaupo sa bahay at naglalaro. Saan siya kukuha ng pera para bayaran ang utility bill na $1,200? Siguradong palihim mong ipinapadala sa kanya ang sahod mo. Wala akong perang ipinapadala sa kanya. Buong sahod ko ay napunta sa minimum payment ng credit card mo. Bawat huling sentimo. 3 taon talagang si Nathan ang sumagot sa mga gastusin ng pamilyang ito. Ano bang masama kung bayaran niya ang utility bill? 3 taon siyang kumain at tumira rito ng libre. Hindi ba makatarungan lang na tumulong man lang siya ng kaunti? Wala na siya ngayon. Kaya ikaw ang magbabayad ng bill na ito ngayon din. Wala talaga akong pera. Due din bukas ang bayad sa car loan. Wala akong pakialam, hindi ko iyon babayaran. Darating bukas ang kapatid kong si Kevin. Gusto mo bang madatnan niyang madilim ang bahay? Ikaw ang maghanap ng pera. Umupo ako sa maluwang kong leather sofa, itinaas ang isang fine bone china cup at humigop ng bagong giling na kape. Sa harap ko, kumikinang ang screen ng tablet, ipinapakita ang live feed mula sa kamera sa sala ng apartment na iyon. Walang pambayad sa kuryente, pero sandamakmak ang pera para suportahan ang mga walang silbi. 3 taon na nagpapanggap na mayaman. Tingnan natin kung paano mo ito pag-igihan ngayon. Bumubuhos ang matinding sikat ng araw sa magulong sala. Pumasok si Kevin ng mayabang, hinihila ang maleta sa likuran niya. Mabigat siyang bumagsak sa sofa. Sis, sabi niya, bakit hindi man lang gumagana ang aircon sa basurang bahay na ito? Namamatay na ako sa init. Nasaan si Derek? Kevin, uminom ka muna ng tubig. Pumunta ang bayaw mo para manghiram ng pera pambayad sa kuryente. Huwag mo nang pansinin ang walang gulugod na iyon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang bago mong kwarto. Vanessa, sa wakas nakahiram ako ng pera sa katrabaho ko. Nanghiram ako ng 500 yuan at naibalik ang kuryente. Bakit nandito si Kevin? Ano naman kung ilang araw siyang dito? Wala na ang walang pusong si Nathan. Bakante na ang kwarto. Hayaan na lang nating gamitin iyon ng kapatid ko. Kapos na nga tayo sa pagkain. At papatuluyin mo pa siya. Kanino manggagaling ang gastos niya? Ano bang ipinapahiwatig mo, Derek? Natural lang na tumira ako sa bahay ng sarili kong kapatid. Minamaliit mo ba ako? Derek, magsalita ka pa ng isang salita at tingnan mo ang mangyayari. May bahagi rin ako sa bahay na ito. Mananatili rito ang kapatid ko hanggat gusto niya. Ngayon, pumasok ka na roon at magluto. Nakangising mapanukso si Kevin habang itinulak ang pinto ng bakanting kwarto. Bukod sa isang hubad na bed frame, wala nang ibang laman sa loob. Napangiwi sa inis ang mukha niya. Malakas niyang sinipa ang hamba ng pinto. Wala man lang computer ang miserableng kwartong ito. Ano ang gagawin ko para malibang? Sis, ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi mong maraming high-end equipment ang lalaking si Nathan? Dinala niya lahat noong lumipat siya. Pero palaging nakakandado ang storage room sa tabi. Siguradong maraming kalat na naiwan sa loob. Ah, sis, may ilang malalaking kahon dito. Mukhang limited edition collectible figures. Mahal ang mga bagay na ito. Nakikita ko ang mga ito online. Hindi, backup equipment iyan na sadyang ikinandado ni Nathan. 10,000 ang halaga niyan. Huwag na huwag mong gagalawin. Yikset, 10,000. Ganoon siya kahirap at kasuklam-suklam manamit, paano siya magkakaroon ng bagay na ganoon kamahal? Siguradong peking basura lang iyan. Kevin, huwag mo siyang pansinin. Yikset, tunay man o peke. Sino ba ang may pakialam? Buksan mo. Ibenta natin at gawing cash. Isang matinis na click ang umalinggaw-ngaw. Diretsong bumagsak sa sahig ang kalawangin na kandado. Itinaas ni Kevin ang paa niya at malakas na sinipa ang kahoy na pinto. Bumagsak ang pinto sa dingding. Kumalat sa hangin ang nakakasamid na alikabo. Parang tulisan na sumasalakay sa isang nayon, mayabang siyang pumasok. Aba. Talagang may itinagong magagandang gamit. Sis, tingnan mo ang malalaking kahon na ito. Nakasiel pa. Hindi man lang nabuksan. Puro English ang nakasulat sa label. Mukhang mamahalin kahit tingnan pa lang. Kevin, huwag mong gagalawin iyan. Huwag mong gagalawin iyan. Equipment iyan ni Nathan para kumita ng pera.
Kapag nasira iyan, kahit ibenta natin ang lahat ng pag-aari natin, hindi natin siya mababayaran. Tumabi ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Maghapon siyang nakaupo sa bahay at naglalaro, wala namang matinong trabaho. Anong klaseng equipment para kumita ang posibleng mayroon siya? Vanessa, wala kang alam. Illustration design work ang ginagawa ni Nathan. Narinig ko na siyang magkwento tungkol sa mga equipment na iyon. Kahit isang piraso lang, 10,000 ang halaga. 10,000? Derek, na-brainwash ka na ba? Hindi nga niya kayang bayaran ang utility bill na $1,200 nang hindi umiiwas. Nakikipaghati pa siya sa akin sa isang pirasong berdeng sibuyas. Akala mo kaya niyang bumili ng bagay na 10,000 ang halaga? Baka hindi niya nga binili ang mga iyan. Siguradong mga lumang gamit lang na pinulot sa kung anong junkyard, tapos nilagyan ng peking foreign label para magmukhang mamahalin. Tama, Derek. Sobra kang mahiyain. Nagsalita na ang kapatid ko. Ako na ang masusunod sa bahay na ito ngayon. Samantala, sa malapad at maliwanag kong solid wood desk, hawak ko ang pressure-sensitive stylus, lubos na nakatuon habang iginuguhit ang masalimuot na mga linya ng isang S-tire commission sa screen. Biglang umilaw ang telepono ko sa tabi ko, mabilis at tuloy-tuloy na nag-vibrate. Ang bilis naman nila. Hindi man lang umabot ng ilang araw. Balak ko pa sanang hayaan kayong magpumiglas ng kaunti, pero dahil sabi kayong sumabak dito, pagbibigyan ko kayo. Sakto namang maruming-marumi ang mga kamay ni Kevin nang marahas niyang tanggalin ang silver gray na dust cover sa mesa. Nang matanggal ang cover, lumitaw sa ilalim nito ang isang top tire na 27 pulgadang backup drawing display. Hinawakan niya ng 2 kamay ang magkabilang gilid ng screen, walang kahit kaunting pag-ingat, at kinalagkad ang mabigat na professional equipment papunta sa gilid ng mesa na para bang lumang plywood lang. Napakabastos ng mga kilos niya. Nahilan ng husto ang mga kable sa likuran. Ano ba itong bagay na ito? Hindi ko man lang mahanap ang power button. Itim at puting TV lang na basura. Mas masahol pa kaysa sa mga monitor sa internet cave. Alisin mo iyan ngayon din. Paano kung masunog? Ano bang ginagawa mo? Tapos na. Tapos na talaga. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa walang kwentang screen. Mas gugustuhin mo pang sunugin ang kapatid ko. Malaki ang utang niya sa pamilyang ito para sa mga gastos niya sa pamumuhay. Ano bang masama sa paggamit ng basura niya bilang sapin sa mesa? Teka. Isama mo na lang sa pambayad sa utang. Kevin, wag mong pansinin ang walang gulugod na iyon. Ituloy mo lang ang pagkain mo. Anong basurang screen? Hindi man lang touchscreen. Hindi mo nga mas white. Inubos ni Kevin ang huling higop ng noodles, saka tumayo at basta na lang itinapon ang mamantikang walang lamang mangkok sa drawing display. Ilang beses niyang ipinunas ang mamamantikang mga kamay sa pantalon niya. Biglang napako ang tingin niya sa isang bagay. Naakit ang atensyon niya sa kumikinang at nakabukas na custom climate control display case sa sulok. Sis, mukhang mamahalin ang maliliit na plastic na manikang ito. May kumikinang pang display cabinet. Mukhang maayos din ang packaging. Kukuha ako ng isa para paglaruan. Bakit ang tigas ng joint na ito? Hindi man lang gumagalaw. Anong basura namang kalidad? Nabali sa bahagyang paghawak lang. Mas matibay pa ang online special na $9 at $99. Ano ang ginawa mo? Humihingi kayong dalawa ng kapahamakan. Tama na, Derek. Tigilan mo ang pag-iyak. Tingnan mo ang sarili mo. Napakasaklap mong tingnan. Ilang plastic na laruan lang naman na pinaglaruan ng kung sinong nerd. Nabali lang. Ano naman? Sa pinakamasama, kapag bumalik ang walang pusong nilalang na iyon, pupunta ako sa palengke sa baba at bibili ng 10 para sa kanya. Hindi naman malaking bagay. Halika, Kevin, bumili tayo ng bagong damit para sa iyo. Amoy kahirapan ang buong bahay na ito. Tahimik akong nakaupo sa harap ng computer ko, walang galit, walang inis, kalmadong pinapanood sa screen ang telepono ko sina Vanessa at Kevin na mayayabang na umaalis, habang si Derek ay nakasalampak sa sahig at nanginginig. Bawat segundo ng pagkasira ay naitala, mula simula hanggang matapos. Napakadaling sabihin. $9 at 99 sentimo, may libreng shipping pa. Sana ganoon pa rin kalakas ang tawa mo kapag matanggap mo na ang summons mula sa korte. Attorney Lin, naipadala ko na sa iyo ang video at mga purchase record. Kabuang halaga, $85,000. Paki-assess ang mga pinsala at ihanda ang pagsasampa ng kaso. Itinaas ko ang tasa ng kape ko. Bahagyang sumilay ang malamig na kalmado sa mga mata ko. Salamat sa trabaho mo, Attorney Lin.
Walang mediation sa anumang pagkakataon. Dadaan tayo sa buong legal na proseso. Seasonal new release na nagkakahalaga ng $28,000 pero hindi kayang bayaran ang utility bill na $1,200. Saan ba talaga nanggaling ang tapang na iyon? Online loan na may mataas na interes na nagkakahalaga ng $50,000. Talagang may tapang kayong dalawa. Nagpalit ng bagong damit si Vanessa at isinukbit ang bag sa balikat niya, paikot-ikot at kung ano-anong pose ang ginagawa sa harap ng full-length mirror sa sala. Sunod-sunod siyang nag-post para ipagyabang ang bagong bag sa balikat niya. Walang tigil ang pag-click ng camera shutter ng telepono. Nakabulagta si Kevin sa sofa, nakakalat ang mga kamay at paa, habang nagkalat sa sahig ang mga balot ng merienda sa paligid niya. Sumiksik si Derek sa armchair sa sulok, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao sa sarili niyang buhok. Kevin, ano sa tingin mo sa bag na ito? Bagong release na yung season, 28,000. After noon tiya bukas kasama sina Mrs. Carter at ang iba pa. Kapag dala ko ito, siguradong malalamangan ko silang lahat. Ganito ang tunay na kumpiyansa ng isang makabago at independenteng babae. Sis, ang galing mo. Mas magaling ka kaysa kay Derek. Hindi nga niya kayang bayaran ang kuryente. At ikaw ang nagpapanatili sa imahe ng pamilyang ito. Kumpiyansa. Saan ka kumuha ng 28,000 para sa isang bag? Ang car loan at mortgage sa susunod na linggo ay aabot sa halos 20,000. Hindi nga ako makabuo ng 200 yuan ngayon. Na-max out mo na naman ba ang credit card? Credit card? Pakiusap. Matagal nang sagad sa limit ang basurang card mo. Kaya ano ang ginawa mo? Kumuha ka ba ng online loan? Vanessa, hindi na tayo sinusuportahan ni Nathan. Wala tayong pera para punan ang lahat ng kakulangang ito. Ibalik mo ang bag ngayon din. Ibalik? Gusto mong ibalik ko ito? Kawawa ka naman. Hindi ka nga marunong kumita ng pera at nangangahas ka pang sabihin sa akin kung paano ko gagastusin ang pera ko. May sasabihin ako sa iyo, Derek. Binili ko ang bag na ito gamit ang perang hiniram ko sa sarili kong kakayahan. Wala itong kinalaman sa iyo. Kapag nakakuha ako ng ilang malalaking kliyente mula sa socialite circle bukas, magiging maliit na bagay na lang ang ganitong halaga. Mas malaki pa ang kikitain ko. Nababaliw ka na. Talaga bang kumuha ka ng online loan? Napakalaki ng interes ng mga iyon. Derek, bakit ka sumisigaw? Ano naman kung nanghiram ng pera ang kapatid ko? Lehitimong platform naman iyon. Bayaran mo na lang siya kapag natanggap mo na ang sahod mo sa susunod na buwan. Tapos na ang problema. Isang lalaking nasa hustong gulang na nagiging ganoon kakuripot, nakakahiya. Narinig mo iyon? Mas may sentido pa si Kevin kaysa sa iyo. Tigilan mo ang pagsimangot mo. Sa conference room, mabigat ang tensyon sa hangin. Tinuturo ng manager ang whiteboard sa harapan habang tinuturuan ang team. Nakaupo si Derek sa sulok, maitim ang ilalim ng mga mata, kinakagat ang mga kuko sa sobrang kaba, habang natatakpan ng malamig na pawis ang noo niya. 3 araw ng overdue ang car loan. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Sakto namang tumunog ang telepono niya. Mr. Derek Liu, ang $50,000 na loan ng asawa mong si Vanessa Daphne mula sa Quick Loan ay malubhang overdue na. Pakiayos ito sa lalong madaling panahon. Nanginginig na pinindot ni Derek ang answer button, tinakpan ang bibig at yumuko ng mababa. Sa kabilang linya, isang matigas at otomatikong boses ang malakas na umalinggaw. Agad na nilunod ang boses ng manager. Sabay-sabay siyang tiningnan ng lahat ng katrabaho sa silid. Mr. Derek Liu, pasensya na sa abala. Ang $50,000 na loan ng asawa mong si Vanessa Lin mula sa Quick Loan ay malubhang overdue na. Para maiwasan ang karagdagang problema, pakiayos ito agad, kung hindi, kokontakin namin ang iyong emergency contacts at employer. Salamat. Hello, hindi ako iyon. Maling numero ang natawagan ninyo. Wala akong kilalang Vanessa Lin. Derek, ano ba talaga ang ginagawa mo? Paulit-ulit na sinasabi ng boses sa linya, malubhang overdue ang iyong loan. Tumatanggap ka ng debt collection call habang may meeting. Gaano karaming utang na basura ba talaga ang mayroon karoon? Pasensya na, sir. Ibababa ko na ang tawag. Aayusin ko agad ito. Dinampot niya ang laptop at nagmamadaling lumabas ng pinto nang hindi lumilingon. Sumandal ako sa maluwag at komportable kong gaming chair, malamig na pinapanood ang overdue payment notice na lumitaw sa telepono ko. Dumating na ang araw ng paniningil. Sa wakas, naglapse na ang mortgage at ngayon magsisimula ang totoong palabas. Nagtype ako ng mensahe at ipinadala kay Derek. Ha? Derek, naglapse na ang bayad mo sa mortgage.
Masiyahan ka sa paghahati ng lahat. Pagkatapos ipadala ang mensahe, binablock ko ang numero niya. Pagkatapos, kinuha ko ang panulat sa mesa ko at bumalik sa trabaho. Samantala, isang matinis na sampal ang umalingaw-ngaw. Isang gusot na collection notice ang direktang ibinato sa mukha ni Derek. Dumulas ang papel sa tulay ng ilong niya at bumagsak sa maalikabok na sahig. Nakasalampak si Derek sa sofa, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao sa buhok niya. Derek, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Pati front desk ng opisina ko ay tinawagan ng mga debt collector. Buong araw akong pinagtawanan ni na Mrs. Carter at ng iba pa sa group chat. Napakahiya. Ano bang karapatan mong hindi ako tulungang bayaran ang $50,000 na ito? Mabilis na lumapit si Mom at nagsabi, "Naku, Vanessa, hinaan mo ang boses mo. Hindi mukhang maayos si Derek ngayon. Tigilan mo ang panggigipit sa kanya." Ako ang nanggigipit sa kanya? Asawa niya ako. Dapat executive siya na kumikita ng 10,000 bawat buwan, pero hindi man lang siya makahanap ng 50,000 para bayaran ang loan ko. Derek, magsabi ka ng totoo sa akin. Palihim ka bang nagpapadala ng pera sa walang silbi mong kapatid? Gamit ang ano ko babayaran? Alam mo bang overdue na rin ang car loan ko? Tigilan mo ang pagpapanggap na wala kang pera. Ayaw mo lang talagang gumastos para sa akin. Kahit manghiram ka, kumuha ka ng loan. Ikaw ang magbabayad ng utang ko ngayon o makikipagdiborsyo ako sa iyo. Sakto namang umilaw ang telepono niya, sunod-sunod na bumubuhos ang mga overdue bill notification. Executive. 10,000 bawat buwan? Ha 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 ha. Imulat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Isa lang akong low-level supervisor. Malayo sa 10,000 ang sahod ko bawat buwan. 6,000 lang talaga. At lahat ng 6,000 ay napupunta sa pagbabayad ng credit card mong sagad na sa limit. Nagsisinungaling ka. Imposible iyan. Kung ganoon, paano naman ang mga gastusin sa bahay nitong nakaraang 3 taon? Paano naman ang mortgage ng bahay na ito? Iyong mga bag mong 10,000 ang halaga, saan galing ang perang pambili roon? Derek, wag mong takutin ang nanay mo ng ganito. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat iyon ay pera ni Nathan. Ang mortgage ng bahay na ito sa loob ng 3 taon, ang perang pambili ng mga bag mo, ang mga utility sa bahay, lahat iyon ay kinita ni Nathan. Hindi siya kailanman naging mahirap. Siya ang tunay na malaking boss sa pamilyang ito. Ikaw ang nagpumilit na hati-hati ang lahat, at ikaw ang nagtaboy sa pinagkukunan ng pera ng pamilya natin. Ano? Hindi pwede. Ano ang sinabi mo? Imposible iyan. Ang ginagawa lang naman niya ay maglaro ng games. Binalot siya ng pagkabigla at nawala ang lahat ng lakas sa katawan niya. Pati ang bag ay dumulas mula sa kamay niya at bumagsak sa sahig. Sa mahabang sandali, hindi niya man lang maunawaan ang narinig niya. Umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ang mapurol na dagundong ng pagbagsak ng bag sa sahig. Namuti na parang papel ang mukha niya. Pasuray na lumabas si Mom mula sa hallway, bakas ang takot sa mukha niya. Derek, ano ang sinabi mo? Ang kapatid mo ang nagbayad ng mortgage sa loob ng 3 taon. Saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Isang illustration lang, kumikita na siya ng daan-daang libo. Lahat ng kinain, ininom, at ginamit ng pamilyang ito sa loob ng 3 taon ay galing sa pera niya. Mom, itinaboy natin ang sarili nating pinagkukunan ng pera ng pamilya. Kung ganoon karami ang pera niya, bakit hindi niya sinabi agad? Baka gusto lang niyang panoorin tayong magmukhang mga tanga, di ba? Derek, nagsisinungaling ka sa akin. Nagsisinungaling sa iyo. Tingnan mo mismo ang mga bill na ito. Ang mortgage sa susunod na buwan, $12,000, dagdag pa ang online loan mong $50,000. Saan mo iyon babayaran? Sa sahod mong 4,000 yuan? Diyos ko! Anong mga kasalanan ba ang nagawa ko para pagdusahan ito? Nasa harapan na natin ang lahat pero itinapon pa natin. Sarili nating anak ang pinalayas natin sa bahay. Vanessa, lahat ito kasalanan mo, ikaw ang nagpumilit na hati-hati ang lahat. Masaya ka na ba? Ubus na ang lahat ng ipon ng pamilya. Huwag kang magmarunong ngayon na tapos na ang lahat. Noong pinalayas natin siya, ikaw ang pinakamaingay na sumang-ayon at ngayong mayaman na siya, bigla kang gustong umakyat pabalik sa kanya. Hindi ako nakikipagtalo sa iyo. Kailangan kong tawagan si Nathan. Nanay niya ako. Hindi niya ako basta-basta maaaring iwan. Sarili niyang kapatid ang itinutulak sa bingit. Hindi niya kayang panoorin tayong tuluyang bumagsak at wala siyang gawin. Tumunog ang telepono. Sa wakas, naintindihan mo rin. Mas mabagal pa kaysa sa inaasahan ko.
Pinindot ko ang answer button. Hello, Nathan. Anak ko, sa wakas sinagot mo rin. Miss na miss ka na ni Mom. Kumakain ka ba ng maayos dyan ng mag-isa? May sapat ka bang pera? Mom, sabihin mo na lang kung ano ang kailangan mo. Kung tungkol ito sa 15,000 at mga gastos sa pamumuhay, hindi ko pa rin kayang bayaran iyon. Ay, anak, bakit galit ka pa rin sa nanay mo? Kasalanan lahat ni Vanessa noon dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Siya ang nagpumilit na hati-hati ang lahat. Nalinlang din ako niya. Pamilya tayo, tutal. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Pamilya. Hindi ba sinabi mong hindi mo susuportahan ang palamuning gaya ko? Galit lang iyon na nagsalita. Walang ina ang totoong napupuot sa sarili niyang anak. Nathan, makinig ka sa nanay mo. Malaking problema ang kinakaharap ng kapatid mo. Naglapse na ang mortgage. Araw-araw tumatawag ang mga kolektor. Napakahusay mo na ngayon, kumikita ng daan-daang libo bawat painting. Magdala ka agad ng pera at bayaran ang mortgage ng kapatid mo. Ha? Daan-daang libo? Kaya pala sinabi na ni Derek ang lahat. Sayang, huli na. Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Nasa pangalan niya ang titulo. Bakit ko iyon babayaran? Nathan, paano ka naging ganoon kalamig ang puso? Sarili mong kapatid iyan. Talaga bang manonood ka lang at hahayaan siyang tumalon mula sa gusali? Napakalaki ng kinikita mo. Ano bang masama sa pagtulong ng kaunti sa pamilya? Huwag mo akong subukan. Isusumbong kita sa neighborhood committee dahil ayaw mong suportahan ang matatanda mong magulang. Sige, isumbong mo ako. Habang ginagawa mo iyon, sabihin mo rin sa kanila kung paano mo ginastos ang pera ko sa nakaraang 3 taon. Dalhin mo rin ang mga bill na nagpapatunay kung paano mo akong pinilit na hatiin ang bawat gastusin. Hayaan nating makita ng lahat kung sino talaga ang sumipsip sa pera ng sino. Nathan, nakikiusap ako sa iyo, pakiusap. Bayaran mo muna ang mortgage ngayong buwan. 12,000 lang iyon. Maliit na halaga lang iyon para sa iyo. Mom, hindi ba tinawag mo akong palamunin? Saan kukuha ng pera ang isang palamunin? Agad kong ibinaba ang tawag. Isang matinis na dial tone ang malakas na umalinggaw mula sa telepono. Biglang nanghina ang buong katawan ni Mom. Bumagsak siya sa maalikabok na sahig. Tapos na. Tapos na ang lahat. Pati numero ko, binablock na ni Nathan. Sino na ang magbabayad ng mortgage ngayon? Mauwi sa kalsada ang buong pamilya natin. Walang maitutulong ang pag-iyak. Dugo ng pamilya Lu ang dumadaloy sa mga ugat ni Nathan. Ngayong mayaman na siya, gusto na lang niyang umalis ng walang pananagutan. Hindi pwede. Vanessa, may iba ka pa bang naiisip? May studio ba siya? Bukas, pupunta ako roon at mag-iskandalo. Bayaw ko mismo siya. Bilang nakatatandang hipag, karapat-dapat ako sa respeto na parang ina. Tingnan natin. Nagpapatakbo siya ng negosyo. Talaga bang mangangahas siyang palayasin ako sa harap ng buong staff niya? Kung wala siyang hiya, ako, kailangan ko pa rin panatilihin ang dignidad ko. Hindi ko ito palalagpasin. Pagbabayarin ko siya sa loan at mortgage, gusto man niya o hindi. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa gusaling nasa ibaba ng opisina ko. Buksan ninyo. Kailangan kong umakyat. Magandang hapon po, ma'am. May appointment po ba kayo? Pribadong office area po ito. Kailangang magparehistro ang mga bisita at kumpirmahin muna ng tenant bago makapasok. Bisitahin ko ang sarili kong bayaw at kailangan ko pa ng appointment. Bulag ka ba? Alam mo ang Nathan Liu na nagpapatakbo ng studio sa taas? Bayaw niya ako. Buksan mo ang pinto ngayon din. Kung maantala ninyo ang reunion ng pamilya namin, kaya mo bang managot doon? Pasensya na po, ma'am. Kahit kapamilya po, kailangan pa rin ang personal na pahintulot ni Mr. Liu. Pakitawagan muna po siya para makumpirma. Ako. Patay ang telepono ko. Nag-inarte lang siya sa akin itong mga nakaraang araw. Minsan, immature talaga ang mga bata. Pumunta ako ngayon para patawarin ang maliit niyang pag-aalboroto at iwi siya. Bilang nakatatandang hipag, karapat-dapat ako sa respeto na parang ina, naiintindihan mo. Papuntahin mo ako roon ngayon din. Ako mismo ang makikipag-usap sa kanya ng harapan. Sabihin ninyo sa akin kung mali ako rito. Bilang hipag niya, naghirap at nagsakripisyo ako para alagaan siya sa loob ng 3 taon. At ngayong kumita na siya ng pera, tinalikuran niya ang pamilya. Ayaw na nga niyang umuwi. Pumunta ako ngayon para turuan siya ng tamang asal. Bilang nakatatandang hipag, karapat-dapat siya sa respeto na parang ina.
Wala nga siyang karapatang magsalita tungkol sa katapatan sa pamilya. Ang kapal ng mukha niya, isa talagang pambihirang talento. Manager Zhang, may nanggugulo sa lobby. Seryoso niyang ginagambala ang kapaligiran ng trabaho ko. Hindi ko kilala ang taong ito. Asikasuhin ninyo gamit ang pinakamataas na security protocol. Tumabi ka. Huwag mo akong subukan o ipapaalis ko kay Nathan ang trabaho mo. Ma'am, sabi ni Mr. Lu na hindi kanya kilala. Pakialis na po agad. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa at sa matinding hiya at galit, iniabot niya ang maayos na manicured na kamay niya para itulak ang malaking security guard na humaharang sa daan niya. Nakatayo ang guard na parang pader, hindi man lang gumalaw. Bayaw niya ako. Bilang nakatatandang hipag, karapat-dapat ako sa respeto na parang ina. Sino ka ba para gawin ito? Nangangahas kang pigilan ako. Tumabi ka. Ma'am, pakiusap, panatilihin inyo ang paggalang. Pribadong office area ito at walang pahintulot ng tenant. Walang pinapayagang pumasok. Pahintulot? Binibisita ko ang sarili kong bayaw. Bakit kailangan ko pa ng pahintulot? May sasabihin ako sa iyo. Ang upa sa gusaling ito ay binabayaran gamit ang pera ng pamilya namin. Tagabantay ka lang ng pinto. Ipapaalis ko kay Nathan ang trabaho mo ngayon din. Huwag mo akong subukan. Ma'am, pakiusap, hinaan ninyo ang boses ninyo. Seryoso ninyong ginagambala ang trabaho ng ibang kumpanya sa gusaling ito. Huwag ninyo kaming sisihin kung kailangan naming gumamit ng puwersa. Gambala? Pumunta ako rito ngayon para humingi ng katarungan. Ako, isang makabagong independenteng babae, ay nagpagod ng husto sa pagpapatakbo ng sambahayan ng pamilyang ito sa loob ng 3 taon. At ngayong umasenso na siya, basta na lang niya tinalikuran ang buong pamilya. Ayaw na nga niyang sagutin ang mortgage ng pamilya. Nasaan ang katarungan doon? Nakadesigner mula ulo hanggang paa ang babaeng ito. Paano siya naging ganoon kawalang katwiran? Tinatawag ang sarili na independent, pero tumatakbo naman sa bayaw para humingi ng pambayad sa mortgage. Napakagandang palabas. Ano ang tinitingin-tingin ninyo? Ngayon lang ba kayo nakakita ng taong nagtuturo ng leksyon sa sarili niyang pamilya? Nathan, duwag kang walang gulugod. Bumaba ka rito. CJ, hindi ninyo ako papayagang umakyat. Kung ganoon, dito na lang ako. Tingnan natin kung mangangaha si Nathan na lumabas. Sumandal ako sa malapad at malalim kong leather swivel chair, malamig na pinapanood ang screen. Sa screen, nag-iingay at nagwawala si Vanessa na parang payaso sa lobby. Independenteng babae, pero ang buong independence niya ay nakasalalay sa pera ko. Sakto namang isang matinis na static ang kumalabog mula sa overhead speaker ng lobby. Malinaw na umalinggaw ang boses ko sa buong bulwagan. Narinig iyon ng lahat. Security team, kung ipagpapatuloy ng babaeng ito ang paggambala sa normal na operasyon ng opisina, direktang tawagan ang legal department. Nathan, sa wakas nangahas ka ring magsalita. Sabihin mong papasukin nila ako ngayon din. Nagpatuloy ako. Kontakin ninyo ang personal attorney ko. Dahil sa matinding pinsala sa reputasyon at panggugulo sa publiko, magpadala agad ng formal na legal notice sa kanya. Ang bawat pagkaluging pinansyal na dulot ng panggugulong ito, singilin sa kanya hanggang sa huling sentimo. Nathan, walang puso kang nilalang. Nangangahas mo akong kasuhan. Hipag mo ako. Hindi nakikialam ang korte sa mga usaping pampamilya. Bitawan mo ako. Ano ba ang ginagawa mo? Nasasaktan mo ako. Tulong! May umaatake sa akin. Ma'am, pakialis na po agad. Ang bag ko, nahulog sa sahig ang limited edition kong bag. Nathan, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos sa pagitan natin. Bumukas ang mabigat na salaming pinto. Pagkalabas, binitiwan na ng mga security guard ang pagkakahawak sa kanya. Biglang nanghina ang mga binti ni Vanessa at bumagsak siya sa may init na hagdan sa labas ng entrance. Aray, ang sakit. Ang paa ko. Kaya yabang ninyong mga security guard. Ano ang tinitingin-tingin ninyo? Sige lang, tingnan ninyo ako at tingnan natin ang mangyayari. Nathan, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito ngayon? Pag uwi ko, ipapaputol ko kay Derek ang lahat ng ugnayan niya sa iyo. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Vanessa ang screen ng telepono niya. Malamig na liwanag ang tumama sa maputla niyang mukha. Punong-puno ang screen ang sunod-sunod na screenshot ng mga katrabaho at kamag-anak na humihingi ng paliwanag. Ito, hindi pwede. Paano nila nagawang ilabas ang contact list ko? Paano nila nagawa iyon? Miss Lin,
Kung hindi mabayaran ng buo ang 50,000 dolyar bago mag-alas 3 ng hapon, ang susunod na mass message sa mga kaibigan at pamilya mo ay ang video mo habang hawak ang ID mo sa loan application. Hindi ninyo mangangahas. Paglabag iyan sa privacy. Corporate executive ang asawa ko. Pahahabulin ko kayo ng abogado hanggang malugi kayo. Huwag ninyo akong subukan. Executive. Ha? Hindi nga kayang bayaran ng asawa mo ang minimum payment na 6,000 yuan sa credit card. Executive daw. Huwag ka nang magpanggap sa amin. Maghanap ka ng pera ngayon din. Kung hindi, maglalagay kami ng banner sa labas ng opisina mo ngayong hapon. Huwag kayong pupunta sa opisina ko. Makakahanap ako. Inaayos ko na. 50,000 lang iyon. Akala ninyo hindi ko kayang bayaran ang ganoon kaliit na halaga? Tama na ang salita. Kung wala kaming makitang bayad bago mag-alas 3, ikaw mismo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Sa malapad at matibay kong mesa na gawa sa solidong kahoy, biglang umilaw ang screen ng telepono ko. May lumitaw na anonymous na text message. Nalik na agad ang contact list niya. Mas mabilis pa ang collection agency na ito kaysa sa pangangalap ng pera ni Derek. Sa wakas, sasabog na rin ang bula ng kayabangan. Mr. Lu, nalik ang contact list ng hipag mo dahil sa online loan. Pati ang emergency contact number na inilista mo ay nakatanggap ng mensahe. Gusto mo bang magpadala kami ng legal notice para formal kang i-disassociate? Hindi na kailangan. Huwag ka nang mag-abala sa pagsagot. I-block mo na lang ang numero. Masyado silang abala sa paglubog para mag-alala sa iba ngayon. Manood na lang tayo ng palabas. Kapag tuluyan na niyang nadamay si Derek. Naiintindihan ko. Nagpatuloy ang boses sa kabilang linya. Naipagsampa ko na ang kaso para sa claim na 80,000 dolyar na halaga ng nasirang kagamitan. Malapit nang maihatid ang summons. Salamat, Attorney Devin. Ituloy ayon sa plano. Walang kahit isang sentimong bawas. Walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ni Vanessa na para bang summons mula sa kabilang buhay. Nanginginig niyang sinubukang i-unlock ang screen. Sunod-sunod na bumuhos ang mga mensahe sa company group chat. Diyos ko! Palagi siyang nagpo-post ng Starbucks o mamahaling spa session sa group chat at ngayon hindi man lang niya kayang bayaran ang 50,000 dolyar. Pati ako ay tinawagan ng mga debt collector. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Scam message lang iyan. Hindi ako kailanman kumuha ng online loan. Siguradong may naiinggit sa akin at sinasadya akong puntiryahin para palabasing manloloko ako. Ay, ipinagpapatuloy mo pa rin ang pagpapanggap. Pati video mo habang hawak ang ID mo para sa loan disbursement, ipinadala nila. Peke rin ba ang video na iyon? Kaya iyong 28,000 dolyar na bag, binili gamit ang loan na mataas ang interes. Palagi kang umaasta na parang nakakaangat ka sa lahat. Mukhang todo bigat ka talaga. Tumahimik kayong lahat. Peke ang video na iyon. Maraming pera ang asawa ko. Bakit naman ako manghihiram ng pera? Naiinggit lang kayong lahat dahil mas maganda ang buhay ko kaysa sa inyo. Vanessa, wala nang saysay ang patuloy mong pagtanggi. Binaha ng mga debt collector ng tawag ang front desk at sales department namin. Seryoso nitong ginambala ang normal na operasyon ng kumpanya. Sir, pakiusap, pakinggan ninyo ako. Babayaran ko ito ngayong hapon. Huwag kayong maniwala sa kalokohan nila. Hindi na kailangang maghintay hanggang hapon. Dahil sa malubha mong personal na problema sa utang na seryosong nakasira sa reputasyon ng kumpanya. Formal ka nang tinatanggal sa trabaho, epektibo ngayon. Ayusin ng accounting ang mga gamit mo ngayong hapon at huwag mong sabihin kahit kanino na nagtrabaho ka rito. Nakakahiya. Bumagsak si Vanessa sa bangketa habang abala ang mga taong dumaraan. Mabilis na nag-vibrate ang telepono sa kamay niya na para bang isang sumpa. Nanginginig niyang pinindot ang answer button. Hello, honey. Vanessa, nasaan ka? Nasa mismong labas ng pinto natin ang mga debt collector. Sabi nila, kung hindi tayo magbabayad, kukumpiskahin nila ang bahay. Bakit mo ako sinisigawan? Natanggal ako sa trabaho dahil hindi mo ako tinulungang bayaran ang loan ko. Wala na akong mukhang maiharap. Natanggal ka sa trabaho. Kung ganoon, sino ang magbabayad ng 50,000 utang mo? At saan manggagaling ang mortgage sa susunod na buwan? Mapupunta sa kalsada ang pamilyang ito. Paano ko malalaman? Ikaw ang lalaki, ikaw ang mag-isip ng paraan. Hindi ba sinabi mong kumikita si Nathan sa mga illustration niya? Humingi ka ng pera sa kanya. Humingi ng pera. Pati numero ni Mom, binablock na niya. Sandali, illustration.
Tama, mga drawing niya. Anong mga drawing? Talaga bang pwedeng ibenta sa pera ang basurang iyon? Umalis na siya, pero may backup computer pa sa storage room. Siguradong may mga hindi pa tapos na client commission doon. Ang isang illustration ay pwedeng ibenta ng mahigit $100,000. Derek, umalis na ang mga debt collector sa labas. Ano ang gagawin natin? Siguro umuwi na muna ako at magtago. Nadamay mo na ang kapatid mo sa gulong ito, sinira mo ang kagamitan ng pamilya natin at ngayon gusto mong tumakas. Tumulong ka. Tumulong saan? Wala akong perang pambayad sa mga utang mo. Hindi pera mo ang kailangan ko. Nasa storage room ang backup computer ni Nathan. Kung makukuha lang natin ang mga illustration doon at maibenta, ligtas na tayo. Sige, pero bayaran mo ang bahagi ko para sa pamasahe. Nakaupo ako sa malapad kong solid wood desk, malamig na pinapanood ang high-definition surveillance footage sa secondary screen ko. Sumugod si Derek sa storage room na parang ulo na aso. Umabot na talaga sa ganito, pati mga trade secret ay pagtatangkaan na nilang nakawin. Mr. Liu, naihatid na ang summons para sa $80,000 na kaso sa pinsala sa kagamitan. At nabanggit mo rin na baka galawin nila ang backup computer mo. Tama. Sinadya kong mag-iwan ng ilang itinapong, hindi pa tapos na sketch sa computer na iyon. Sapat para matukso sila. Naiintindihan ko. Sa sandaling subukan niyang ilipat ang data na iyon, tatama sa kanila ng husto ang napakalaking breach of contract penalty sa confidentiality agreement. Salamat, Attorney Lin. Ituloy ayon sa plano. Sa sandaling mga siyang kunin ang data na iyon, isampa agad ang kaso para sa trade secret infringement at harapin niya ang napakalaking claim para sa danyos. Sumugod si Derek sa maalikabok na storage room, itinulak sa tabi ang drawing display na nasira na ni Kevin. Nagmamadali siyang naghukay sa ilalim ng mesa. Derek, bilisan mo kapag bumalik siya, tapos na tayo. Tumahimik ka, hinahanap ko ang tower. Nasaan ang computer tower? Derek, iyon bang itim na kahon sa ilalim ng mesa na may kumikislap na ilaw? Tama, iyon na. Tulungan mo akong ilabas agad. Ito ang tanging pag-asa natin, nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Sumilay ang tuwa sa mukha ni Derek. Hinablot niya ang power cord ng backup computer at kumaladkad ang plug sa maalikabok na sahig. Sa sulok ng shelving unit, isang maliit na nakatagong kamera ang minsang kumislap. Agad pagkatapos, 3 pantay ang pagitan nakatok ang umalingaw sa pintuan. Sino iyan? Derek, bumalik na naman ba ang mga debt collector? Magpanggap tayong walang narinig. Malakas na kumakatok ang mga debt collector sa pinto. May kumatok. May mali rito. Itago mo agad ang tower sa kabinet. Ako ang titingin. Bahagyang binuksan ni Derek ang security door. Nakatayo ako sa labas, nakasuot ng malinis na polo, walang mabasang emosyon sa mukha ko. Sa likod ko ay nakatayo si Attorney Lin na nakapormal na suit, kasama si Mrs. Wang mula sa Neighborhood Committee, parehong nakangiti. Nathan, bakit ka bumalik? Ano, natatakot kang abalahin ko ang pagkuha ng sarili kong mga gamit? Ay, Nathan, sa wakas dumating ka rin. Labis na nag-aalala ang kapatid mo, halos pumuti na ang buhok niya. Ang kapatid mo ay, teka, hindi ang kapatid ng hipag mo. Makinig kayo sa payo ko. Pamilya kayong lahat. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Ilang sirang plastik na laruan at isang itim na glass panel lang naman, di ba? Palampasin mo na. Mrs. Wang, kung may sumira ng mga gamit mo na nagkakahalaga ng 10,000, tatalikuran mo rin ba iyon? Ha, 10,000. Nagmamalabis ka, anak. Ilang maliliit na trinket lang naman iyon. Paano magiging ganoon kamahal? Alam mo naman kung gaano kahirap ang sitwasyon ng kapatid mo ngayon. Isipin mo na lang na pagtulong sa pamilya. Attorney Lin, ipakita mo sa kanya kung magkano talaga ang halaga ng mga plastik na laruang iyon. Pagtulong? Sa pagsira ng mga gamit ko para tulungan sila? Naiintindihan ko, Mr. Liu. Mr. Derek Liu. Mr. Kevin Lin. Ayon sa professional na appraisal, ang sadyang sinirang professional drawing display ay nagkakahalaga ng 30,000 yuan. Bukod dito, ang discontinued limited edition figures at ang climate-controlled cabinet ay nagkakahalaga ng 52,000 yuan. Ang kabuuang pinsala ay eksaktong 82,000 yuan. Hahaha, 82,000. Nabaliw ka na ba dahil sa kahirapan? Nagdala ka ng kung sinong extra, binihisan ng sweet, at iniisip mong kaya mo akong lokohin gamit ang ilang peking resibo. Akala mo ganoon lang ako matatakot. Hindi ko nga babayaran ng $9 at 99 na sentimo ang mga bagay na iyon.
82,000, wag mo akong patawanin. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Kevin, tumahimik ka. Nathan, ano ba ang ginagawa mo? Talaga bang palalakihin mo pa ito? Sinusunod ko lang ang legal na proseso para sa claim. Dahil naniniwala kang peke ang mga resibong ito, ipaliwanag mo iyon sa hukom. Wala na akong sasabihin. Patuloy ang mapanuyang ngiti ni Kevin, nakapamaywang habang hindi mapakali ang pag-alog ng binti niya. Diretsong lumapit si Attorney Lin sa kanya, hawak ang dokumento, at nagsabi, Mr. Kevin Lin, dahil tumanggi kang makipag-areglo. Narito ang kopya ng civil lawsuit na formal naming isinampa sa People's Court. Tingnan mong mabuti. Ano? Seryoso ka talaga? Nakatitig si Kevin sa matingkad na pulang official seal, biglang nanghina ang mga binti niya. Napaatras siya, at malakas na bumagsak ang likod niya sa maalikabok na pader. Ikaw? Seryoso ka talaga? Dahil lang sa ilang plastic na laruan? Talaga bang kakasuhan mo ako? Mr. Lin, nakasulat dito ng malinaw, itim sa puti. Kumpleto ang pisikal na ebidensya. Bukod dito, dahil pansamantala kang nakatira sa property na nasa pangalan ni Derek Liu, at si Vanessa Lin mismo ang nagdala sa iyo roon, kung tatanggi kang magbayad o hindi mo kayang magbayad, mananagot ng magkakasama at magkahiwalay sina Derek Liu at Vanessa Davin sa 82,000 dolyar. Ano? Ano naman ang kinalaman ko rito? Nathan, kapatid mismo ni Vanessa iyan. Bawat utang ay may sariling may utang. Siya ang singilin mo. Nako, umabot na sa korte. Lampas na iyan sa kaya kong, alam mo na. May niluluto akong sopas. Kayo na ang mag-ayos ng sarili ninyong problema sa pamilya. Derek, nakita mo iyon? Pati ang neighborhood committee ay ayaw makialam dito. 3 araw. Bayaran ng buo o magkita tayo sa korte. Bumubuhos ang sikat ng araw sa magulong apartment. Nakalukot pa ang pantulog ni Vanessa nang humikab siya at buksan ang pinto ng spare bedroom. Kevin, anong oras na at natutulog ka pa? Bumangon ka na. Ilalabas kita para magtago muna sa mga debt collector. Kevin, tigilan mo na ang pagtawag, wala na siya. Tumakas siya kagabi, madaling araw. Wala na. Saan naman siya pupunta? Sarili kong kapatid iyan. Imposibleng iwan niya ako rito ng mag-isa. Tingnan mo mismo. Wala na siya. Tayo na ang may pasa ng 82,000 utang na iyon. Dagdag pa ang loan mo at mortgage ko. Gusto mo ba akong maibaon sa hukay? Impossible. Tatawag ako sa kanya ngayon din. Siguro lumabas lang siya para mag-almusal. Siguradong binablock na niya ang numero mo. Iyan ang mahal mong kapatid na ipinagtanggol mo. Nagmalaki ka sa bahay na ito para sa kanya, tapos ipinagpalit ka niya ng tuluyan dahil lang sa 80,000 yuan. Hawak ko ang isang tasa ng itim na kape habang nakasandal sa maluwag kong leather chair. Sa screen, malinaw na umaandar ang surveillance footage mula sa sala ng apartment. Pinapanood ko ang unti-unting pagguho ng mag-asawang iyon. Tunay nang gumuho ang ugnayan ng pamilya sa sandaling pumasok ang pansariling interes. Mr. Liu, gaya ng hula mo, bumili si Kevin ng tiket sa hard seat pa uwi kagabi. Opisyal nang nagkabisa ang joint liability notice. Magandang trabaho. Bantayan mong mabuti si Derek. Itinulak na siya hanggang sa bingit ng bangin. Ilang araw na lang bago gumawa ng padalos-dalos ang isang taong desperado. Naiintindihan ko. Sa sandaling galawin niya ang data sa backup machine mo, maaari na nating isampa agad ang pinagsamang kriminal at civil lawsuit. Wala na siyang magiging takas pagkatapos. Walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ni Derek, na para bang utang na dumating para singilin ang kaluluwa niya. Sunod-sunod na lumilitaw sa screen ang mga numero ng collection agency. Galit niyang ibinato ang telepono sa sofa. 80,000, 50,000, 12,000, saan ako kukuha ng ganitong pera? Tapos na ang lahat. Wala na ang bag ko. Wala na ang trabaho ko. Hindi pa tapos. Pwede pa nating maibalik ang sitwasyon. Basta makakuha tayo ng pera, mababago pa natin ang lahat ng ito. Namula ang mga mata ni Derek at sumugod siya sa backup computer sa sulok na parang sugarol na naubusan na ng lahat. Nanginginig niyang idiniin ang daliri sa power button. Umikot ang case fan at nagsimulang umalinggaw ng mahina. Nababaliw ka na ba? Sinira na ni Kevin ang screen ng computer na iyon. Ano pang silbi ng pagbukas nito? Wala kang naiintindihan. Basta buo ang tower mismo, ayos lang. Dati, sinasabi ni Nathan na ang bawat isa sa mga hindi pa nailalabas niyang illustration ay pwedeng ibenta ng mahigit 100,000. Ibebenta natin ang mga ito. 100,000.
Sapat na ba iyon para bayaran ang loan ko at ang 80,000 danyos? Higit pa sa sapat. Kung ibebenta natin ang mga core file na ito sa black market, pwede pa nating bayaran ng isang bagsakan ang mortgage. Pero hindi ba pagnanakaw na iyon? Paano kung magsampa ng kaso laban sa atin ang walang pusong sinathan? Tapos na tayo. Hindi ito pagnanakaw. Sarili kong kapatid siya. Bilang nakatatandang kapatid, karapat-dapat ako sa respeto na parang ama. Ano bang masama sa paggamit ng ilan sa mga drawing niya? Isipin mo na lang na pagbabahagi ng resources. Kumain siya mula sa pamilyang ito, namuhay siya mula sa pamilyang ito sa loob ng 3 taon. Makatarungan lang na kunin ang ilan sa trabaho niya para bayaran ang utang. Sumandal ako sa leather chair ko, ni bahagyang hindi na bahala dahil matagal ko nang nakita itong darating. Hindi lang ang feed ng sala ang nasa screen sa harapan ko, pati ang pangunahing monitor ay nagmimirror ng bawat pag-click ng mouse at file transfer sa computer na iyon ng real-time. Lubos na nasa kontrol ko ang lahat. Tunay ngang pinakamabisa ang kasakiman sa pagsira ng katwiran. Ilang pagtatangka lang at nahulaan na niya ang password. Talaga bang iniisip niyang pwedeng basta-basta galawin ang makinang iyon? Mr. Liu, ganap nang naitala ng anti-tampering monitoring software ang mga chat log niya sa transaksyon. May malinaw tayong tala ng bawat galaw niya. Ang buyer na kinontak niya ay isang kilalang sangkot sa kalakalan ng mga trade secret sa industriya. Paano ninyo gustong ipagpatuloy natin? Tinanong ko, magkano ang alok ng buyer? Dumating ang sagot, 200,000 dolyar. Sa sandaling pindutin niya ang send, ang transaksyong ito ay ituturing ng criminal trade secret infringement. Dahil napakalaki ng halagang sangkot, haharap siya sa napakalaking breach of contract claim at posibleng makulong pa. Hayaan mo siyang ipadala. I-trigger ang failsafe sa mismong sandaling akala niyang nakaligtas na siya. Hayaan nating matutunan niya ang kabayaran sa ginawa niya. Malamig na kumikislap sa screen ang interface ng transaksyon. Natigilan si Derek, nakatitig sa papasok na mensahe mula sa buyer. Nakikita mo iyon? 200,000 dolyar na lang at papasok na sa account natin. Babaligtarin ko na ang lahat. Honey, ang galing mo. Sa perang ito, mababayaran agad natin ang mga debt collector. Honey, mayaman na naman tayo. May pera na tayo. May matitira pa para sa bagong bag para maalis ang malas. Tama. At kapag pumasok na ang pera, lilipat tayo sa mas malaking bahay at mamumuhay ng mas maganda. Hayaan nating umiyak si Nathan sa mga basura niya. Sakto namang biglang nag-block ang screen ng computer. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ito may padala? Bakit nag-freeze ang basurang computer na ito? Ano ang ibig sabihin ng pulang text na ito? Naitala ang aksyon. Derek, mali ba ang napindot mo? Impossible. Halos na ipadala na kanina. 200,000, malapit na sana. Kawawa ka naman. Hindi mo man lang maipadala ng maayos ang isang file. E-restart mo agad. Kapag umatras ang buyer, paano natin babayaran ang loan? Sumandal ako sa leather chair ko, pinapanood sa screen ang galit at pagkataranta sa mukha ni Derek. Isang malalim na kasiyahan ang bumalot sa akin. Kalmado kong pinindot ang enter key sa keyboard. Talaga bang inakala mong ganoon kadaling pasukin ang computer ko? Mr. Liu, nagkabisa na ang remote lockdown command. Ganap nang na-intercept sa back-end ang compressed file na sinubukan niyang ipadala. At nakuha na rin ang transfer log. Napakahusay. Naisecure ba ang transaction chat logs at IP address? Ganap na secure ang lahat. Hindi matitinag ang chain of evidence. Na-draft na ng legal team ng client company ang mga dokumento kagabi. Wala na siyang takas ngayon. Maaari tayong kumilos bukas ng umaga, pagkatapos hayaan natin siyang magkaroon ng isang huling mapayapang gabi. Bukas, ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, lumabas si Derek sa sira-sirang apartment building, kasama si Vanessa. Agad na lumapit sina Attorney Devin at ilang legal representative na nakasuit at pinalibutan ang dalawa. Isang matinding pagkataranta ang sumalakay kay Derek. Ano? Sino kayo? Walang karapatan ang mga debt collector na harangan ang pinto natin. Sinasabi ko sa inyo, magkakapera na ako anumang oras. Tama. Kung hindi kayo tumabi, tatawag ako sa neighborhood committee. Eric. Vanessa. Maagang-maaga pa, naghahanap na naman kayo ng mahihiraman? Nathan, bakit mo dinala ang lahat ng taong ito? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Nathan, tigilan mo na ang pagpapakitang gilas. Akala mo matatakot kami dahil lang sa ilang taong nakasuit. Sinasabi ko sa iyo, magkakaroon na kami ng 200,000.
200,000. Mula sa pagbebenta ng huling AAA core character file sa computer ko. Iyon ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa computer na iyon? Impossible. Tinulungan sila ni Attorney Devins na mamulat sa katotohanan. Mr. Derek Liu, magandang umaga. Ito ang kumpletong chain of evidence na nagdodokumento sa pagtatangka mong nakawin at ibenta kagabi ang core trade secrets ng aming kliyente, kasama ang operation logs at transaction chat records mo. Tingnan mo mismo. Nanotarize na ang lahat ng ito. Anong trade secrets? Ilang basurang drawing lang naman ang mga iyon. Ano bang masama sa paggamit ng mga iyon para bayaran ang mortgage ng pamilya? Ilang basurang drawing lang, ganoon ba? Derek, basahin mo mismo ang confidentiality agreement na ito, pati ang breach of contract notice. Ang penalty ay 500. 500,000. Nababaliw ka na sa pagiging mahirap. Nathan, extortion ito. Mga draft file iyon mula sa S-Tire confidential project ng isang client company. Sinubukan mong ibenta ang mga iyon sa isang trade secret trafficker, inilagay sa matinding panganib na malantad ang buong proyekto. Ang 500,000 ay panimulang halaga pa lang. Hindi ito pwedeng totoo. Nathan, sarili mong kapatid ako. Tinutulak mo ako sa kamatayan. Wala itong kinalaman sa akin. Siya ang nagnakaw niyan. Wala akong alam tungkol dito. Malamig akong umatras ng kalahating hakbang, iniiwasan ang mga kamay ni Derek nang sumugod siyang hawakan ang mga binti ko. Wala siyang nahawakan at bumagsak siyang pasubsob sa malamig na semento, nakahandusay sa isang kahiyahiyang ayos. Tinitigan ko siya mula sa itaas, wala nang kahit kaunting awa sa mga mata ko. Nathan, alam kong mali ako. 500,000. Kahit ibenta mo ako, hindi ka makakakuha ng 500,000. Totoong magkapatid tayo. Hindi mo ako pwedeng itulak sa ganitong kalagayan. Totoong magkapatid. Noong ninanakaw mo ang trade secrets ko para ibenta, itinuring mo ba akong tunay mong kapatid noon? Nathan, wala talaga akong kinalaman dito. Siya ang nabaliw at nagnakaw niyan. Bawat utang ay may sariling may utang. Huwag mo akong idamay rito, Vanessa. Sinungaling. Kung hindi mo ako pinipilit araw-araw na bayaran ang loan mo, gagalawin ko ba ang computer niya? Sinusubukan mo na kayong umiwas sa pananagutan? Hindi maaari. Hindi ka makapagkita ng sarili mong pera tapos ako ang sinisisi mo. Asawa mo ako. Natural lang na suportahan mo ako. At ngayon, nakagawa ka pa ng ganito kalaking gulo. Maghihiwalay na tayo. Ngayon din. Tama na. Tigilan ninyo ang pagpapakitang kawawa. Kayong dalawa, hindi talaga ninyo kayang bayaran ang 500,000. Pero hindi ba may bahay pa rin kayo? Nathan, kalimutan mo na ang bahay. Nasa pangalan ni Derek ang titulo. Magkasama naming ari ang bahay na ito bilang mag-asawa. Kapag nangahas kang galawin ang bahay na ito, kakasuhan kita ng pagnanakaw. Attorney Devins, pakituruan nga ng kaunti ang sister-in-law kung walang alam sa batas. Miss Devins, natatakot akong nagkakamali ka. Bagamat nakarehistro ang property sa pangalan ni Derek Liu, ang aktual na perang ginamit para rito ay buong nagmula sa aming kliyente. Bumagsak si Derek sa sahig, nakatitig sa mga transaction record. Pumuti ang mukha niya na parang papel. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa sa gulat. Narito ang kumpletong 3 taong transfer records, eksakto hanggang sa bawat transaksyon. Mula sa 80,000 down payment hanggang sa 12,000 buwan ng hulog, bawat bayad ay direktang inilipat mula sa personal account ni Mr. Nathan Liu papunta sa loan repayment account. Hindi impossible. Si Derek ang bumili ng bahay na ito. Derek, magsalita ka. Hindi ba sinabi mong sarili mong ipon ang ginamit mo? Wala akong naging pera. Buong sweldo ko ay napunta sa mga bag at beauty treatments mo. Ang totoo, si Nathan ang nagbayad para sa bahay na ito. Sinungaling ka. 3 taon mo akong niloko. Hindi ka lang walang silbi. Isa kang taong walang pera na wala man lang sariling bahay. Kaya naman formal na akong nagsampa ngayon ng court order para i-freeze ang property. Walang kinalaman sa inyong dalawa ang bahay na ito. Legal itong hahatiin at ipapa-auction para bayaran ang danyo sa mga equipment na sinira ninyo, ang joint liability mula sa online loan, at ang breach of contract penalty dahil sa pagnanakaw ng trade secret. Derek, walang hiya ka. Tuluyan mo akong sinira. Hiwalayan. Maghihiwalay na tayo ngayon din. Hindi ako magbabayad ni isang sentimo ng utang mo. Hiwalayan? Nangangarap ka lang. Ikaw na ubod ng gastos. Kung hindi dahil sa pagpapakitang gilas mo, sa pagkahumaling mo sa split everything rule araw-araw,
at sa pagpupumilit mong paalisin si Nathan, mangyayari ba sa akin ang lahat ng ito? Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Bitawan mo ako, inutil ka. Bitawan mo ako. Sa wakas, matatapos na rin ang kalokohang ito. Mr. Liu, narito ang consent form para sa sapilitang disposal ng property. Pirmahan mo lang dito. Ako na ang personal na bahala sa natitirang proseso. Salamat sa iyong paghihintay. Bumalik na tayo sa studio.